Hi! Ako nga pala si May. At dito na po ako sa China, naninirahan ngayon. Ilang buwan na lang ay magtatatlong taon na din ako dito sa China. At sa 3 taon yun, kadalasan ay nasa loob lang ako ng bahay. Paminsan-minsan ay lumalabas din. May mga pagkakataon na nakakahanap din ako ng trabaho. Pero yun nga lang ay pansamantala lamang. Kaya dumidiskarte din ako kahit papaano ng pagkakakitaan kahit nasa loob lang ako ng bahay. Pero bago ang lahat, pagkagising ko sa umaga ay nagtitimpla ako ng pang-cleanse ng katawan. Tinitimpla ko siya sa maligamgam na tubig. At tsaka ko siya iinumin habang wala pang laman yung tiyan ko. Pagkalipas ng 15 minuto ay maghuhugas ako ng mansanas. Ito kasi yung inaalmusal ko bago ang tinapay at gatas. At habang kumakain ako ng mansanas, ito din yung pagkakataon ko para magbasa-basa ng mga mensahe kagabi na hindi ko pa nare-replyan. Iniiwasan ko na din kasi masyado yung magsi-cellphone sa gabi. Pagpata kasi ng alas 9 ng gabi ay talagang ino-off ko na yung cellphone ko. Kaya sa umaga ko na siya binubuksan habang nag-aalmusal ako. Dati kasi ginagawa kong pampantok yung cellphone. Pero imbis antukin ako, nagkaka-insomnia ako. Kung ano-ano kasi yung napapanood ko. Kung ano-ano yung nakikita ko. Hanggang sa hindi na siya nawawaglit sa isip ko. At dinadapuan na ako ng anxiety. Kaya simula noon, hindi na talaga ako nagbababad ng cellphone tuwing patulog na ako sa gabi. Kaya ang ginagawa ko, sa umaga na lang o sa tanghali ako nagsi-cellphone. Para sa akin kasi ngayon, importante ang may mas masarap na tulog. Noong natapos na akong mag-almusal at magtitingin-tingin sa cellphone ko, ay nagpapatugtog ako ng Hillsongs at mga worship songs. Lagi ko yan ginagawa bago simulan yung araw ko. Pagkatapos ko malinis yung kwarto, ay sa may kusina na naman ako naglilinis. Chine-check ko kapag may binibiling prutas yung mother-in-law ko. Kapag may bagong biling prutas siya, ay inaayos ko ito. At nilalagay sa may lagayan. Ako kasi yung nag-organize ng mga gamit dito. Yung mga plastic na pinaglagyan ng mga prutas ay hindi ko basta-basta tinatapon. Basta hindi madumi at malinis pa, ay tinatago ko. At sisimulan ko na din ilagay sa lagayan yung mga hinugasan ko kagabi. Gusto ko kasi yung tuyo sila bago ilagay sa lagayan. Kaya sa umaga ko na sila inaayos. Kapag naipasok ko na lahat ng gamit, saka ko naman lilinisin yung buong kusina. Una ay nahugasan ko itong pinapatuluan namin ng mga plato. Pagkatapos ay sasabunan ko yung buong lababo. Ito ang araw-araw na ginagawa ko, kaya umaga pa lang ay busy-busy na ako. Hindi naman ako inoobliga na maglinis dito sa bahay, pero ito talaga kasi yung gusto ko. Hindi talaga ako konforme sa linis ng iba. Gusto ko talagang linis ko. Yung talagang ako talaga yung naglilinis ng bahay. Pakiramdam ko kasi pag ibang tao yung naglilinis dito sa bahay, parang hindi malinis yung pagkalinis. Hindi ko alam, basta parang pag ibang tao yung naglilinis, parang hindi ako nalilinisan. Kaya gusto ko, ako mismo yung naglilinis ng bahay. Paraan ko din to para hindi nababagot araw-araw. Na kahit papano, kahit nasa loob lang ako ng bahay, ay marami akong nagagawa. At kahit araw-araw ako maglinis ng bahay, hindi ako mauumay. Nag-enjoy ako. Lalong-lalo na kapag nakikita ko yung mother-in-law ko, pag uwi niya galing trabaho ay nakakapagpahinga siya ng maayos. Dahil sa malinis at maliwalas ang buong bahay. Hindi sa pagmamayabang ha, minsan nga yung mga kaibigan ng mother-in-law ko, laging nagtatanong kung nag-aral ba daw ako kung paano magligpit, maglinis ng bahay. Bawat punta kasi nila dito sa bahay, maayos yung bahay namin. At laging banggit ng mother-in-law ko, ako lahat yung kumikilos, ako lahat yung nag-aayos. Kadalasan kasi dito sa mga Chinese na babae ay hindi talaga maalam sa mga gawaing bahay. Kaya itong mother-in-law ko, tuwang-tuwa talaga sa akin. Lagi ko nga sinasabi sa asawa ko na wag na papuntahin yung 2 ayi na naglilinis dito sa bahay. Kaya lang, hindi ko kasi kayang linisin yung mga bintana. Malalaki kasi yung mga bintana dito at puro salamin at hindi ko alam kung paano linisin. Kaya purong sa loob bahay lang talaga yung kaya kong linisin. Kahit yung mga bakanting kwarto, nililinis ko din araw-araw para hindi matambakan ng dumi. Gusto ko kasi pag naglilinis ako ng bahay, lahat hanggang sulok, lilinisan ko. Pagkatapos maglinis ng buong bahay, ay nagasikaso na naman ako para sa pagkain ni Banban. Ban? Dahil andito sa bahay ang asawa ko, siyang mag-aasikaso ng pananghalian namin. At dahil kakabalik niya lang ng China, naisipan niyang kumain ng seafoods dahil medyo mahal ang seafood sa Hong Kong. Kaya taga-uwi nila dito sa China ng papa niya, naku, puro seafoods yung ulam namin. At ako naman, dahil biglang uminit ang panahon, naisipan kong gumawa ng pomegranate juice.
Habang abala kami sa kusina ng asawa ko, biglang dumating si Mami at nakisali na din siya sa amin. At syempre, meron din siyang sariling menu. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa pananghalian namin. Basta kinakain ko na lang kung ano yung ino-offer nila. Kapag may time ako, nagluluto ako ng sariling pagkain ko. Pero kapag minsan, tinatamad din. Kaya kung ano na lang yung luto nila, kinakain ko na lang din. After namin kumain, ay nilalabas namin si Banban. Para makapaglaro at para makadumi na din. At lagi nga yan nababagot sa loob ng bahay. Pagkagising ko naman sa hapon, mga alas 4:30 ay sa labas na naman ako ng bahay maglilinis. Pagkatapos kumawalisan yung paligid ay nagdadamo ako sa may mga hardin. Pero minsan kapag may mga nilabhan kami ay kinukuha ko muna sa may sampayan. At tinutupi yung mga damit at nilalagay sa mga kwarto. Pero dahil ngayong araw ay walang nilabhang damit, ay diretso na ako sa labas ng bahay para maglinis. Hindi rin ako araw-araw nagdadamo dito. Nagkataon lang na mayroong mga kakaunting damo na tumubo ngayong araw. Ang kadalasan na ginagawa ko sa pagsapit ng hapon dito sa labas ng bahay ay ang pagwawalis ng paligid at ang pagdidilig ng mga halaman. Dahil yung mga damo ay minsan lang naman tumutubo. Padapit hapon na nang maalala ko wala na palang pagkain si Banban. Kaya umalis muna kami ng asawa ko para sumaglit sa may supermarket. Halos 12 minuto yung biyahe papunta dito. At ang tanging sadyang bilhin lang namin ay ang manok ni Banban. At pagkatapos ay umuwi na din kami ng bahay para makapagluto na ng hapunan. Pagkadating ng bahay, inuna ko na yung pagkain ni Banban. Kailangan pa kasing palamigin yan bago ko ipakain sa kanya. Pagkatapos, kailangan ko pa siyang gamitan ng meat processor para mamix yung mga ingredients dahil kung hindi, naku, purong chicken lang yung pipiliin ni Banban. Tapos, hahati-hatiin ko ito at papagkasyahin sa loob ng 1 linggo. At ilalagay sa loob ng freezer. 1 beses lang kasi ako sa 1 linggo gumagawa ng pagkain ni Banban. Nung okay na yung pagkain ni Banban, pagkain ko na naman yung aasikasuhin ko. Sinabay ko na yung pagsasaing habang nagluluto ng ulam. At ang naisipan kong ulam ngayon, adobong sitaw. At isa yan sa paborito kong ulam. Sa hapunan, kadalasan yung asawa at saka si mother-in-law ay sa labas kumakain. Gabi na kasi lagi natatapos yung trabaho ng mother-in-law ko. Yung asawa ko naman, dahil namimiss yung mga pagkain dito sa China, ay lagi na sa labas kumakain. Pagkatapos namin maghapunan, ay nagpapalipas ako ng kahit 1 oras para mag-ehersisyo. O di kaya kapag maganda yung panahon ay naglalakad-lakad kami ni Banban. Dito din kami madalas tumatakbo. Ito yung araw-araw na routine ko dito sa China. May mga araw na masaya, malungkot, nakakabaliw, at mga halo-halong emosyon. At syempre, hindi maiiwasan yun. At normal yun na nararamdaman ng bawat isa. At sa mga pagkakataon na nararamdaman ko yun, ang ginagawa ko ay tumatakbo lang ako. Kapag kasi nakahiga ka lang lagi, para bang ang bigat-bigat lagi ng pakiramdam mo. Pero kapag napagpawisan ka, nako, pakiramdam mo talaga, parang nailabas mo lahat ng sama ng pakiramdam mo. Kaya itong pagtatakbo, itong paglalakad-lakad, hindi na to nawawala sa routine ko. Lalo na minsan kapag may mga bumabagabag sa isip ko at kailangan ko pag-isipan, dito ako madalas pumupunta para mag-isip-isip. Iba din kasi talaga yung pakiramdam kapag nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Pagkatapos magpapawis ay aakit na ako sa kwarto para maligo. At pagkatapos maligo ay magpapatuyo na ako ng buhok. Pag nakapagpatuyo na ako ng buhok, habang nakahiga-higa sa kama ay titingnan ko muna saglit ang aking telepono kung mayroong mahalagang mensahe. Dahil kung wala ay isa-silent mode ko na ang aking telepono para matulog na. Mas okay kasi matulog na hindi nagsuscroll ng cellphone. Kasi dati kahit antok na ako, scroll pa din ako ng scroll hanggang sa malipasan ako ng antok. Ay hala po, oras na po pala ng aking pagtulog. Hanggang dito na lang po muna. Muli, salamat po sa panonood.